Ka-adventure, meron pa rin tayong masarap na pangulam, lobster. Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa panibago na mga adventure namin pong ginawa dito sa Puerto Princesa kasama si Native Channel. Kaya tara, samahan niyo po kami sa mga kaganapan. Let's go! Ayan mga adventure, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Another day, another adventure. Yun o, may kasama tayo. Jubin Kambari and Native Channel. Mga ka-adventure. Wala lang si Kedong mga ka-adventure. Yan, kita nyo naman kung ano nangyari kay Kedong. Panoorin nyo po sa video ni Native Channel. At again, Lumaki. wala, okay pa. And again mga ka-adventure, samahan nyo kami sa panibago ng mga adventure natin gagawin sa araw na ito. And to God be the glory sa pagkakataon, sa magandang panahon at sa privilege ng buhay na laging pinagkakalob sa atin. Kaya ngayong araw ay samahan niyo po kami na mag-claim sa biyaya na nakalaan para sa amin sa araw nito. Kaya let's go! Let's go! Bro, let's go! Let's go! Alright! Ito mga adventure, hindi pa kami nakarating. Punta natin mamaya. Payaw. Daming gate ko. Ayan mga adventure. Ayan o. Nagsagwan. Mga isang oras lang naman to sagwan niya. Malapit lang to mga Warm up. warm up the warm up. Daming gate. Daghan ka na din himatik yan. Alright, sige. And then habang palapit kami mga adventure ay preparation na rin. So sige, antabayanan niyo po kami sa amin pong aming gagawing pamana ngayong araw. And again, thank you so much po sa lahat. Let's go, let's go, let's go. Getting ready mga ka-adventure. At ang gamit pala nating shaft ay ang drop barb na Rob Allen. Galing po kay Brother Daxkino. At shout out bro, and looking forward to see you soon sa aking playground dun sa Ista ng Kanipo. At ayan, inverted ang ating gamit na pana mga ka-adventure. Sa Native Channel lang ang gamit ng ating carbon. Sa ating unang pagsisid ay nakatanaw ako ng 2 GT. Kaya lang nung sumalungan sila sa Agos ay hindi ko na kayang habulin mga ka-adventure. At na-try din ako mag-ambush pero hindi na talaga lumapit, hindi na bumalik. Kaya hindi natin natira. Nag-move on ako at lumungoy closer sa bato. Dahil alam ko na marami ako mapapana na ibang mga isda dito kagaya ng ilak. At sobrang dami nga ng ilak dito mga ka-adventure. Sobrang likot lang talaga panain. At ang gamit nating pana ay inverted na napaka-hassle pong ikasa hanggang sa finally ay nakahanap tayo ng target. At ayan ang ating naging unang isda sa araw na ito mga ka-adventure. Pagkatapos ko ma-secure itong ilak mga ka-adventure, pagkatapos ko mag-load ay ito, magbabawas naman ako ng load, mag-unload tayo. Dahil nga minatanaw akong lobster mga ka-adventure at kailangan kong bawasan ng pana dahil overrated ang panang ito. Overpower, kaya kailangan nating mahinang power lang nating gamitin tanong sa ganun na hindi ma-stuck at ma-secure pa rin natin. At ito ang buong nangyari. At atin ang kinalabitan ang lobster mga ka-adventure. At nagulat ako nung paghila ko ay may sumama isang porcupine pufferfish mga ka-adventure. Accidentally ay naka double kill tayo. Pero ang kagandahan lang ay hindi naman crucial ang pagkakatama dito sa pufferfish. At sa bunganga dumaan yung chef kaya safe pa rin siya. At pinakawalan na rin natin kasi maliit pa siya. May kalakihan ang lobster na ito mga ka-adventure. Siguro abot ito ng halos mga kalahating kilo. At hassle ito sa akin pong pamana. Kaya kailangan kong lumangoy sa bangka at secure. Nang sa ganun na hindi ito makasagabal. At tuloy-tuloy ako sa paghanap ng mga isda na posible nating matira. Dahil nga nung mga panahong ito ay ang tamlay mga ka-adventure. So yun na po yung
sinyalis na binabantayan namin. Kapag ka crescent moon, usually ay panahon ng King Mac, pero kapag wala nagpapakita, is full moon on time naman. Kaya nakapagsapalaran ako, baka makatama ako dito sa mga solid. Dahil nga nag-decide na kaming bumalik sa bangka at maglipat or lumipat sa panibagong spot na papanaan mga ka-adventure dahil medyo matamlay talaga at ang hali na. So, si Native Channel ay wala ring nakuha. Maging si Juven ay nahihirapan din kaya lumipat kami and hindi kami pwedeng umuwi nang walang pag-ulam na dala. Ha? Puro lang ho. Ay, kayo. Bigay eh. Talaga eh. Yan talaga ang buhay eh. Parang life. Ayan mga ka-adventure, sa panibagong spot, lumipat kami. At dahil dalawa na yung huli natin, kailangan natin maghanap ng pangulam talaga. At kahit wala kaming huli man, if ever nung wala kami nahuli, i-upload ko pa rin to, at least bago. Shout out sa mga basher natin. Woo! Magbasa din kasi ng title. Oo. Nakalagay naman eh, di ba? Lukwa. Hey, Native Channel, what's up? Mali. Walay. Ako na nahuli. Let's go. Shout out kay bro. Dax. Sana bro. You know, wow. Upkick kayo. See you, bro. Ang gamit kong bro, gamit kong shop. Sa'yo. Yan. See you soon bro. Kalipo. Alright. Let's go mga ka-adventure, second spot namin ngayong araw at dito kami madalas pumunta ni Kuya Duang at Juven kapag wala kami napapanang isda doon sa bahura ng Kalaparan or sa Susundalaga mga ka-adventure at habang naglo-load ako ng pana, eto, nadaanan ko yung isang white tip reef shark at medyo maliit pa. At syempre, friendly naman yung ganitong klase ng pating mga ka-adventure, hindi kagaya nung black tip na minsan kapag may mga dala-dala ng isda ay aggressive talaga at lalo na kapag marami sila. At pagkatapos ko mag-load ng pana mga ka-adventure, dumiretso na ako sa mas malalim na area. Kasama ko si Juven at Native Channel. Pinuntahan ko yung bato kung saan tayo madalas makakita ng kanlay dito at si Kedwang madalas na ring makapana dito ng malalaking isda kagaya ng GT mga ka-adventure dahil ang ganito pong formation or forma ng bato ay maaaring pagbahayan ng mga malalaking isda kagaya ng Mauro Sea Perch at mga giant trevally or mamsa kung tawagin. No sign ng kahit anong isdang pwede nating mapana mga ka-adventure kaya nag-move on ako at nagbawas ng load ng pana dahil may nakita akong oriental sweet tips dito. I-try ko itong hanapin kaya lang nung pumasok naman sa loob ng bato ay naglabas din ako ng flashlight kaya nung pagkakita ko nung formation ko ng mga butas sa ilalim ay nako, hindi natin pwede ipagsapalaran lalo na drop barb yung ating pong shaft na gamit na extended yung flapper at pwedeng maiwan sa ilalim kaya hindi na ako nag-take ng risk mga ka-adventure. At sa dive naman ito mga ka-adventure, dahan-dahan akong nag-approach dito sa kawan ng mga maliliit na isda at may napapahalong ilang pirasong malalaking sizes na orange spine unicorn or mga singsingan mga ka-adventure kaya inantay ko ang tamang pagkakataon at ito ang ating pong naging ikatlong huli sa araw pong ito. Sobrang underrated talaga gamitin ang panang ito mga ka-adventure and inverted. Hindi ko maramdaman yung power niya pero kapag tinamaan naman yung isda na kahit nasa may kalayuan yung range ay naabot at halos nagmo-monoline pa or true and true kaya hindi talaga pwede itong itira closer sa mga bato or stone shot kung tawagin dahil pwede talagang mastak at maiwan ito.
Dito na ako nagtyaga mga ka-adventure sa mas mababaw na area dahil galing na kami sa malalim at wala nga sign ng mga kahit na anong isda na pwede nating matira doon. Kaya nag-focus ako dito sa mga maliliit pero pwede na hanggang sa natanaw ko itong oriental sweet lips na hinahanap ko kanina. Lumabas na pala mga ka-adventure at buti na lang ay tinamaan naman yung pagtira natin at gusto ko siyang i-secure kagad kasi hindi ko nakita kung ano yung pagkakatama at ano nakita ko na maganda pa. At sure na hindi makakawala dahil malinis mga ka-adventure. So mababa ang risk na mapunit ang laman or balat ng isda. Kaya mas maganda talaga sanang gamitin yung ganitong klase ng shaft. Pero mostly recommended kapag blue water hunt mga ka-adventure or malalaki talaga pang pelagic. Feeling accomplished na ako ngayong araw mga ka-adventure dahil malaki na ang size ng lipin na nahuli natin at habang pabalik ako sa bangka ay eto na nga. May nakita na naman tayong pating mga ka-adventure at white tip pa rin kaya nilapitan ko na ng konti. Nakation po yung aking pong pana pero wala pong bala yan so safe po yan. At dahan-dahan na rin po akong bumalik sa bangka and after po ay nag-decide rin kami na magpahinga na at it's enough for today dahil nga bukas ay big day na naman. Kaya let's go, samahan nyo kami. Maglaw guys, maglaw. Dito guys. Pangsagaan guys. Oh guys. Oh. May pangulang tayo guys. Pangulang na. Balagan. Adventure, uwi na. Meron tayong pang ulam. 60. Kasi na tayo magbili ng ng galunggong. Eh si Native ayaw na magkain ng paksiw na galunggong. By 60. Yun na. Bis kami mga adventure para kulay hasol. Yan, nakaapat din tayo mga adventure. Isang lipte, isang ilak, isang singsingan, tsaka isang lobster. Yan, si Brunch Ben ay apat din. Dalawang bayot, isang double line mackerel or lanhuan kung tawagin, at tsaka isang rainbow runner. Yan. Most job. Sulungin nyo na. Babalagbag bro. Takot eh. Kala mo kalalaki ng alon eh. Buti nga kalmado eh. Pero yun na mga adventure. Let's G. Aroy, magsalubong agad sila ate. Wala kaming ulit eh. Parang away. Next, may import. Gano'n lang uli. Adventure, meron pa rin tayong masarap na pangulam eh. Lobster lang, lobster. Siniti, bawi na lang doon sa dumaran. So mga adventure, o yan na. And then hindi talaga kami nagbalak na mag-extend na mas matagal mamana. May huli man o wala kasi nga papahinga kami mga ka-adventure dahil bukas nga po ay biyahe kami papuntang Dumaran and sunduin natin sila Lurup PH
and then biyahe na. Kaya sige, sa bahay naman tayo magkita-kita at magkain tayo. Kung gusto na. Safe na nakabalik sa Dalampasigat mga ka-adventure after mamana at may dalang blessing pauwi ng bahay at naka-warm up preparation para sa aming nalalapit na tayo. Kaya tara, uwian na. Pero bago kami umuwi ay daanan muna namin si Kuya Duang. Ang Nagtabon Beach pala mga ka-adventure ang isa sa pinakamalapit kong spot na pinapanaan kapag nandito po ako namamana sa bayan po ng Puerto Princesa. Either sa Akduan, Tagbarongis, San, at Nagtabon mga ka-adventure. At yun nga, ang lagi namin pinupuntahan ay ang Susong Dalaga. At katabi lang po nito ang Chicken and Hen na isa pong marine protected area. At sobrang closer lang po yung distance. Nasa mga 200-300 meters away lang mula sa Susong Dalaga. Pero since na talagang nirerespeto natin yung kung ano ang mga rules and regulations concerning MPAs ay talagang hindi natin yan pinapakialaman. Kuya Duang. Hindi nakasama si Kuya Duang eh. Pero ganun pa man ay see you next adventure Kuya Duang. Tara guys. Tama natin si Kuya Duang guys. Legendary kaibigan. Ano? Wala? Ayaw ng mga isda na wala ka? Ha? Ayaw ng isda na wala ka? Dapat kasama ka raw? Tayo yan mga ka-adventure. Tayo nga ay nandito na sa bahay. Ay, pala. Parating pala ng bahay. Tara, adventure ito na. Nakadensya ba yung mga nyo? Patay gutom na dyan. Yan nakaya. Ulam natin. Ay itong ano. Asan yung toyo siyang? Yung ginagamit mo ng karami. Baka be. Toyo lang. Labat ang ulo. Who is this? Is it because you're Jodo? Ano eh? Uy. Ay. Wang ni? Wang ni? Kwang? Di ba? Oo. Kwang. Kuya, kain. Tapos Sir Joe. Pingi. There. Akin to, okay lang. Mag-share ka. Uy. Kay Kilay. Marami. Kay Kilay. Kayo lang man ang magkakain ito siyang. Mag-share ka para at least makatikim sila. Kaya nga, mag-share nga kami ni Kilay. Nanay mo pa. Ito. Si Joey meron na. Goods na yan. Joe, are you happy with your food? Mag-share ka din. Mag-share ka para makatikim din si Sa inyo na lang yan. It's good, Pai, ganahan ka ni Pai. Alam ko eh. Ano pa? Hila pa. Pugihan ka niya. Wala, hindi Sige. nakamukaw na na. Ha? Hindi nakamukaw na na. Ito. Lang, tara lang. Gani. Bire. Pasok ko to. Ano ito? Good job. Ay, wala na kaya.
Maging famous ka pa niyan. Ako, Joe. Kinilaw na ano. You like it? Yeah. Matinis eh. Matinis? Na isda. Tagutungan. Wala pa kailan. Baka yung tagutungan. Dami kayo mga adventure. Salamat sa ano. Wala daw silang huli. Lobster lang. Lobster lang. Ito silang huling lobster lang. And that's it for today's adventure mga adventure. Bawi tayo ng ating shoutout sa ating pong unang araw sa amin pong dayo. Kasama ang Lurok Native Channel, Juven Cambari, Sisid, Patrick, papunta ng Dumaran. Let's go!